Si Ellie Warner ay nakasandal sa bakal ng railing ng rooftop terrace, 7 palapag sa taas ng mga lansangang natabunan ng nyebe sa Portland. Mula sa itaas, tila buhay ang lungsod sa ibaba. Kumikislap ang mga ilaw ng tindahan sa ilalim ng malabong hamog. Ang mga sasakyan ay lumiliko at humahati sa basang kalsada. Parang isang postcard, masyadong perpekto, masyadong tahimik. Sa likod niya, sinarahan ng mga salaming pinto ang init at ingay ng taunang holiday mixer ng kanyang kumpanya. Ang mga naka-Amerikanay nagbabanggaan ng baso. May tumawa. Masyadong malakas. Masyadong pilit. 30 minuto na mula nang umalis si Ellie. Tahimik na lumabas ng walang paalam. Walang sumunod sa kanya. Wala namang kadalasang sumusunod. Ikinambyo niya ang manggas ng kanyang coat at sumulyap sa relo ng kanyang pulso. Regalo niya sa sarili para sa kanyang kaarawan. Custom ang leather strap. Vintage ang mukha ng relo. Kayang-kaya sanang ipambayad ng renta ng isang tao sa loob ng 6 na buwan. Pero kahit suot niya ito, hindi niya naramdamang mas mayaman siya. Hinahaplos ng hangin ang kanyang kwelyo. Lumilikha ng ulap ang kanyang hininga sa malamig na hangin. Parang kaluluwang lumulutang. At sa isang iglap, isang tinig mula sa nakaraan ang tila narinig niyang muli. Habang tumataas ka, Ellie, lalo lang lumalamig. Mas mabuting magdala ka ng jacket para sa kaluluwa mo. Paboritong kasabihan iyon ng kanyang yumaong asawa, si Emily. Laging mapagbiro, laging tama. At kahit ganoon, patuloy pa rin siyang umakyat. Sa mga venture rounds, tech lunches, Forbes listahan. Hanggang ang pagkawala ni Emily ay parang isa na ring sakripisyo na hindi niya iniyakan. Hinagod ni Ellie ang kanyang panga. Ayaw niyang umuwi ngayong gabi. Mas malamig pa ang bahay kaysa sa rooftop na ito. Kaya, umalis siya. Pumasok si Ellie sa elevator. Lumagpas sa valley na masyadong mabilis na binuksan ang pinto ng kotse. Nakangiti, parang robot. Nakaabang ang itim na town car. Hindi niya pinansin. May mga kamay sa bulsa. Nagsimulang maglakad si Ellie. Walang destinasyon. Walang dahilan. Basta't gumagalaw. Tahimik ang downtown ng Portland ngayong gabi. Ganoon talaga kapag may nyebe. Binubura ang lahat ng matatalim na gilid. Dumaan siya sa mga saradong coffee shop at mga hinintuan ng bus na may bahagyang yelo. Ramdam niya ang pangil ng hangin na tumatagos sa kanyang overcoat. Sa isang kanto, may marahang tunog ng violin na humahaplos mula sa isang eskinita. Malungkot at panandalian lamang. Doon niya siya nakita. Isang anino, nakasilong sa ilalim ng mapusyaw na dilaw na ilaw ng isang bus stop. Noong una, isa lang itong hugis sa dilim. Pero nang ihipan ng hangin ng laylayan ng suot nito, parang jacket ng isang hospital scrub. Napatigil si Ellie. Lumapit siya. Pinilit makita ng mas malinaw. Isang babae, nakasandal sa bakal ng bench. Yakap-yakap ang isang bagay. Hindi pala bagay, isang bata. Maliit. Hindi gumagalaw. May suot ang bata ng pinagtagpi-tagping damit. Hoodie. Isang kulay rosas na coat na masyadong maliit para sa kanya. May kung anong humigpit sa dibdib ni Ellie. Lumapit siya ng marahan. Ingat na ingat para hindi sila mabigla. Mababa at kalmado ang kanyang tinig. Hello? Sobrang lamig. Ayos lang ba kayo dito? Pumikit-sumiksik ang talukap ng babae. Maputla ang kanyang mukha. Mayelo sa pilik mata. Hindi siya sumagot. Basta't nakatingin lang kay Ellie. Mapuro lang tingin. Pero gising. May coat ako. Mahina at banayad na sabi ni Ellie. Hinuhubad ang kanyang suot. Mainit to. Kunin nyo. Marahan niyang ibinalot ito sa kanila. Ina at anak. Umungol ang bata sa pagkakatulog. Dumantay palalo sa tagiliran ng kanyang ina. Umatras si Ellie. Nagbigay ng espasyo. Ang mga snowflake
ay parang balahibong umiikot sa ilalim ng poste ng ilaw. "Nurse ka ba?" Tanong niya ng mahina. Tumango siya sa suot nitong scrub. Mahina siyang tumango. Pasag ang tinig ng sumagot, parang yelong nabibitak. "Dati." Iyon lang. Marami sanang tanong si Ellie. Saan ang bahay mo? Anong nangyari? Pero hindi na niya itinanong. Sa halip, ang sinabi lang niya ay, "May diner sa Alberta Street. Bukas pa yan hanggang gabi. Sabihin mong pinapunta ka ni Ellie. Bibigyan ka nila ng mainit na pagkain." Hindi siya sumagot. Tinitigan lang siya. Parang hindi siya sigurado kung totoo ba si Ellie. Ayos lang. Si Ellie naman, hindi rin sigurado kung totoo pa siya. Wala nang ibang sinabi pa si Ellie. Tumalikod siya at muling nilakad ang madilim at maulang kalsada. Hindi siya nakatulog ng gabing yon. Tahimik ang kanyang penthouse tulad ng palagi. Masyadong tahimik. Naupo siya sa tabi ng di nakasinding fireplace. Nakatingin sa mga snowflake na bumabagsak sa salaming bintana. Tumunog ang kanyang telepono. Mga email, investor pitches, imbitasyon sa hapunan. Hindi niya pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang anyo ng isang babaeng nakapulupot sa isang bangko, yakap ang kanyang anak, sa gitna ng lamig at katahimikan. Isang glove sa kamay ng bata ang nakalabas. Ang mga daliri wasak-wasak na ang tahi. 4:00 ng umaga, hinugot ni Ellie ang isang legal pad mula sa drawer ng kanyang mesa. Mabilis at hindi pantay ang kanyang sulat. Hanapin ng nurse kagabi. 2 beses niya itong ginuhitan. Nagising si Ara Foster sa pamilyar na sakit ng lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Pero ngayong umaga, may kakaiba. Hindi gaanong matalim ang kirot. Hindi gaanong matigas ang kanyang mga daliri. Marahan siyang umupo. Pinapawi ang antok mula sa kanyang mga mata. Doon niya iyon napansin. Isang makapal na wool coat ang nakabalot sa kanila ni Laya. Parang kumot. Hindi kanila. Hindi rin galing sa anumang donation box. Totoo ito. May bigat. May halaga. Napatigil lang kanyang hininga. "Ma'am," bulong ni Laya. Inaantok pa ang tinig. "Nandito ako, baby." Sagot ni Ara. Hinigpitan ang pagkakabalot ng coat sa mga balikat ng anak. "Ayos ka lang?" Luminga-linga siya sa paligid. Walang tao. Walang ibang yapak kundi sa kanila. At saka bumalik sa alaalang imahe. Isang lalaki. Matangkad. May madilim na coat. Mahina ang tinig. Tumayo si Ara ng dahan-dahan. Bawat kasukasuan, tumututol. Hindi ginawa ang katawan niya para sa ganitong buhay. Hindi talaga. Naglakad siya papunta sa isang kanto kung saan minsan pinagamit sa kanya ang banyo ng tindahan. Minsan lang, pero sulit subukan. Sumulyap ang clerk pagdaan niya, pero hindi siya pinikil. Sa loob, binasa niya ng malamig na tubig ang kanyang muka. Tinitigan ang sarili sa salamin. Maputlang balat, tuyong labi, at buhok na tin twist gamit ang ballpen na nahanap niya 3 araw na ang nakalipas. "Ayos lang tayo." Mahina niyang bulong sa refleksyon. "Ayos lang tayo ngayon." Paglabas niya, naroon pa rin si Laya, nakabalot sa coat ng estranghero. Lumuhod si Ara upang buhatin ito. Ngunit may tumama sa kanyang mata. Ang etiketa sa loob. Barrow Ribs, London. Hindi iyon isang bagay na basta-bastang iniiwan. Hindi aksidente. Hinawakan niya ito ng ilang sandali, saka marahang ibinalot muli sa kanyang anak. Hindi niya ito maaaring ariin, pero hindi rin niya ito kayang ibalik. Sa may kanto, sa ilalim ng mga bulang nyebe, nagniningning ang ilaw ng isang diner. Nakatitig si Ara sa pinto. Hawak ito. Nag-aalangan. At doon, biglang bumukas ang pinto. Isang babaeng naka-apron ang lumabas. "Ikaw ba si Ara?" Tanong ng babae. Napahinto si Ara. Opo." Mahinang sagot niya. Ngumiti ang babae. "May lalaking dumaan kagabi. Sabi niya kung may babaeng dumating na ang pangalan ay Ara. Kasama ang isang bata. Pakainin daw namin. Bayad na." Napatingin si Ara. Halos hindi makapagsalita.
Sino po siya? Tanong niya, paos ang tinig. Di na nagsabi, iniwan lang to. Ibinigay ng waitress ang isang simpleng puting card. Walang logo, walang dekorasyon, isang pangalan niya, Ellie. Napalunok si Ara. Gusto mo ng boot sa may heater? Tanong ng babae. Tumango siya, lutang. Sa loob, parang niyakap siya ng init. Halos kasing bigat ng coat na iniwan. Umupo si Ara sa boot. Pinapanood si Laya na unti-unting nagigising habang isa-isang inilapag sa mesa ang mga plato. Itlog, toast, at mainit na tsokolate. Ngumiti si Laya at tila nahati ang puso ni Ara sa gitna. May gumawa po nito para sa atin. Mahinang tanong ni Laya. Oo, sagot ni Ara. Garalgal ang boses. Pero wala sa pagkain ang isip niya. Nasa lalaki. Kay Ellie na walang iniwang numero. Walang apelido. Tanging init lang. At iyon ang mas lalong gumulo sa kanya kaysa kung may hiningi man siyang kapalit. Sa ikatlong araw, hindi na niya mapigilan ang pag-iisip tungkol dito. Ellie Warner, isang pangalan sa puting card. Isang estrangherong hindi umasta bilang estranghero. Paulit-ulit niyang tinupi ang card hanggang sa mabaluktot ang mga gilid nito. Si Laya, niyakap ang coat na parang palangga, mas mahimbing nang natutulog sa ilalim ng bigat nito. Sinabi ni Ara sa sarili na hindi mahalaga, pero mahalaga. Nang hapong iyon, nagtungo siya sa community center. Hindi siya opisyal na staff doon, pero pinapayagan siya ni Rosa, ang nurse coordinator, na tumulong minsan, magayos ng supply, magpunas ng mesa, kahit ano basta may magawa. Amoy sanitizer at sunog na kape ang buong gusali. Isang kahon ng gloves na napunit ang gitna ang nakapatong sa counter. Mabilis siyang nakasabay sa galaw. Bilang, tumpok, tapal sa sirang label. Dito, matatag ang kanyang mga kamay at tahimik ang isip. Hanggang sa marinig niya ang mahinang tawag ni Rosa mula sa opisina. Ara, may sandali ka ba? Pinunasan ni Ara ang mga kamay at pumasok. Magulo ang mesa ni Rosa, puno ng clipboards at nagkalat na papel. Mainit at matalim ang mga mata ng babae habang tinitingnan si Ara. May nagtanong tungkol sa'yo, sabi ni Rosa. Nanigas ang katawan ni Ara. Mababang mababa ang boses niya. Sino? Matangkad, nakaitim na coat, para siyang tumalon palabas ng magazine. Kumunot ang tiya ni Ara. Wala akong sinabi. Dagdag agad ni Rosa. Sabi ko lang, kilala kita. Umalis din agad, hindi namilit. Napayuko si Ara. Mabilis ang tibok ng puso niya, parang sasabog. Kilala mo ba siya? Tanong ni Rosa. Hindi, sagot ni Ara, pero parang manipis ang boses niya. Masyadong mabilis ang sagot. Tumagilid ang ulo ni Rosa. Nag-aalangan pero mahinahon. Hindi laging masama yan, Ara. Basta't mag-ingat ka lang, ha? Dahan-dahang tumango si Ara. Tapos, lumabas na. Parang walang nangyari pero paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang parehong tanong. Bakit siya hinahanap ni Ellie? Gabi na nang bumalik sina Ara at Laya sa eskinita sa likod ng 7th at Grant, kung saan ilang kahon at sirang kahoy lang ang panangga nila sa malamig na hangin. Sumiksit si Laya sa sleeping bag. Mahigpit ang pagkakayakap sa coat. Umupo si Ara sa tabi ng pader. Yakap ang sariling mga tuhod. Tahimik ang lungsod sa malayo. May umaalingaw-ngaw na sirena. Tunog ng gulong na dumudulas sa basang kalsada. At sa likod ng isip ni Ara, umuukit ang tinig ni Ellie. Malamig at mahinahon. Hindi ako nandito para ayusin ang lahat. Hindi iyon pag-asa. Hindi rin eksaktong kaginhawahan. Isa lang iyong tunog na hindi siya sanay marinig. Samantala, si Ellie ay nakatayo sa harap ng bintana ng kanyang penthouse. Lumalamig na ang kape sa may counter. Nagbabibrate ang telepono niya. Mga notifications, balita, project alerts. Wala siyang pinansin. Paulit-ulit lang ang bumabalik sa isip niya. Ang bench na iyon, ang mag-ina, si Ara.
Hindi ito dahil sa guilt. Hindi rin ito charity. May iba. May isang bagay na hindi niya matanggal sa kanyang isip. 10:00 ng umaga, nasa meeting na si Ellie kasama si Julian Vance sa loob ng Glassfold Conference Room. Si Julian, ang co-founder, palaging matalim at mabilis. Nagsusuri ng printed deck habang nangingitim sa lamig ang mga daliri. "Ikaw?" Bulong ni Ara. Nanlalamig ang tinig habang dahan-dahang humigpit ang pagkakayakap niya sa hoodie. Tumango si Ellie. Mahinahon ang boses. "Oo, gusto ko lang sanang makausap ka." "Bakit?" Diretsyong tanong iyon. Walang galit, pero may halong pagdududa. Hindi siya tumakbo. Hindi siya lumayo. Pero hindi rin siya ngumiti. Tumikhim si Ellie. Halos hindi mapakali ang mga kamay niya sa gilid. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero simula nung gabing iyon, hindi ko na matanggal sa isip ko ang nangyari. Tumingin siya sa lupa. Saka muling tumingin kay Ara. Nakilala ko ang isang tao na hindi humingi ng kahit ano. Pero nagbukas ng mata ko. Tahimik lang si Ara. Pero di na kasing tigas ang mukha. Naglakad siya pa unti-unti palapit. Pero hindi pa rin ganap na bumibitaw sa distansya. "Naisip mo ba kung gaano kadaling mawala ang lahat?" Tanong ni Ara. Malamig ang boses. "Oo," sagot ni Ellie. "Naisip ko rin kung ilang tao pa ang nawalan dahil sa mga desisyong ginawa namin sa taas." Napakurap si Ara. Hindi inaasahan ang sagot. "I came back because I want to help." Tuloy ni Ellie. "Not just you, but people like you. Mga nurse na nawalan, mga taong naiwan sa gilid." Tumingin siya ng diretso kay Ara. "I'm not here to fix everything, pero gusto kong magsimula, kahit sa maliit." Napayuko si Ara. Hinigpitan ang hawak sa hoodie. "Hindi mo kailangang gawin to." "Alam ko," sagot ni Ellie. "Pero gusto ko, dahil ikaw ang nagpaalala sa akin kung ano ang tunay na halaga ng tao." Tahimik muli, hanggang sa si Ara na mismo ang tumingin sa kanya. Hindi na galit, kundi pagod, pero totoo. "Isang tanong lang," sabi niya. "Bakit ako?" Huminga ng malalim si Ellie at ang sagot niya ay halos pulong. "Dahil sa dinami-rami ng taong dumaan sa buhay ko, ikaw lang ang tumingin sa akin, hindi bilang CEO, kundi bilang tao." At sa sagot na iyon, sa gitna ng malamig na hangin at tila walang katiyakang lungsod, may init na biglang dumaloy. Hindi ito tungkol sa pera, hindi sa posisyon. Ito ay isang simula ng paghilom, ng paninindigan at ng pagkilala. At para kay Ara, iyon ang simula ng isang sagot na matagal na niyang hinihintay. "Nakita mo ko," sabi ni Ara. Malamig ang boses. "Hindi ka naman nagtatago," sagot ni Ellie. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Ara. Pinagmamasdan siya gamit ang mapagod na mga mata. "Ang mga tulad mo, kadalasang hindi bumabalik. Hindi pa ako nakakakilala ng katulad mo," sagot ni Ellie. May kung anong kakaiba sa sinabi niyang iyon. Bahagyang lumambot ang tindig ni Ara. Lumapit si Ellie ng kaunti. "Wala akong layunin. Wala akong alok na negosyo. Hindi rin ako tagapagligtas. Gusto ko lang sabihin na iniisip pa rin kita. Iniisip ko pa rin ang nakita ko. Isang gabi lang ang nakita mo. Hindi yun ang buong kwento ko. Kung ganon, ikwento mo sa akin." Hindi siya sumagot. Nakakuyom ang panga. Tumingin siya sa kalsada. Lampas kay Ellie. "Hindi ako nandito para guluhin ang buhay mo. Gusto ko lang." Naputol siya sandali. "May hotel ilang block mula rito. Bayad na ang kwarto. Walang pangalan sa pag-check-in. 1 linggo. Walang kapalit." Pumikit si Ara. Umiling ang kanyang mga mata sa tanong. Mahina niyang tanong. "Bakit?" "Dahil 19 ang temperatura ngayong gabi at mas nararapat ang anak mo sa higit pa sa lamig at sakit." Tahimik. Mahaba ang katahimikan. Pumikit si Ara. At sa wakas, bahagya siyang tumango. Pag-iisipan ko at naglakad siyang palayo.
Kinagabihan, nakatayo si Ellie sa labas ng hotel, nakasandal sa poste malapit sa opisina, nakabaon ang mga kamay sa bulsa ng coat at bumubuga ng malamig na hininga sa hangin. Hindi siya sigurado kung darating ito. 9:00 na ng gabi, may nakita siyang gumalaw sa dulo ng kalsada. Si Ara. Dahan-dahan siyang naglakad, may duffel bag sa balikat. Katabi si Laya, nakabalot ng makapal. Pagsapit nila sa sidewalk, tiningnan siya ni Ara ng diretsyo. Sabi mo, gumagana ang heater. Hindi ito marangya, sagot ni Ellie. Pero malinis. Matagal siyang tinitigan ni Ara. Ngumiti si Laya ng bahagya. Bumalik ka, sabi ng bata. Sabi ko, babalik ako. Nagkuyob ang panga ni Ara. Ayokong may utang na loob sa'yo. Wala ka. Mahina ang sagot ni Ellie. Hindi yan utang. Kinuha ni Ara ang susi ng kwarto ng walang salita. At nang binuksan niya ang pintuan ng kwarto, hindi siya nagsabi ng salamat. Hindi na kailangan. Huminga ng malalim si Ellie habang dahan-dahang sumasara ang pintuan sa likod. At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya na tao siya. Tahimik na dumating ang umaga. Nagising si Ara sa mahinang ugong ng heater ng hotel, sa bigat ng totoong kumot sa halip na patong-patong na jacket at lumang sweater. Mahimbing pa rin natutulog si Laya, nakatago sa ilalim ng 2 kumot. Nakakalat ang buhok sa unan. Dahan-dahang bumangon si Ara, kumukurap-kurap sa hindi sanay na katahimikan. Una niyang instinct, tingnan ang oras, tingnan ang panahon. Silipin ang eskinita kung may nagro-ronda. Pero wala nang eskinita ngayon. Nadama ng kamay niya ang nakatupig card na iniwan ni Ellie sa mesa ng hotel. Walang contact number, pangalan lang. Nang magising si Laya, binihisan niya ito ng maayos at naglakad silang mag-ina papunta sa panaderya sa kanto. Doon niya ulit nakita si Ellie. Nakaupo ito sa sulok ng panaderya. Bukas ang laptop, naka-roll up ang manggas, nakakunot ang noo habang nakatutok sa ginagawa. Hindi tulad ng pinakintab na version niya noong nasa rooftop. Mas simple ngayon, mas totoo. Tumayo si Ara sa may pintuan ng ilang segundo. Nag-aalangan kung papasok ba o aalis. Pero nang mapansin siya ni Ellie, kumislap ang mga mata nito sa paraang hindi niya inaasahan. Akala ko hindi ka darating, sabi ni Ellie nang maupo siya sa tapat nito. Ako rin, sagot ni Ara. Ipinatong niya ang mga kamay sa mesa. Bakit? Tanong niya na diretsyo. Bakit mo talaga ginagawa to? Ibinaba ni Ellie ang kape. Mahina ang boses niya. Totoo. Dahil hindi ka humingi ng kahit ano. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Ara. Karamihan ng tao, humingiti. Ginagawang madali. Ikaw, hindi. Kailangan mo lang ng taong hindi lalampas. Pinagbasdan niya si Ellie ng mabuti, tsaka nagsalita. Mas tahimik. Kadalasan, may mabuting intensyon ng mga tao. Nagbibigay ng quote, ng mainit na pagkain, tapos nakawala rin. Hindi ko planong mawala. Ano nga ba ang gusto mong maging? Huminga ng malalim si Ellie. Isang taong totoo. Isang taong hindi nawawala. Hindi gumiti si Ara. Hindi talaga. Pero may lumambot sa kanyang muka. Hindi ako madaling magtiwala, sabi niya. Hindi ko naman hinihingi yun, sagot ni Ellie. Oras lang. Espasyo. Konting pag-uusap. Sandaling katahimikan ang sumunod. Unti-unting lumamig ang kape sa pagitan nila. Sa huli, tumayo si Ara. Kailangan ko nang bumalik. Hindi siya pinigilan ni Ellie. Ang sinabi lang dito, ganitong oras ulit bukas. Tingnan natin, sagot ni Ara. Mas mahina ang boses. At lumabas siyang muli sa gitna ng niebe. Unti-unting nabuo ang mga araw. Tahimik na takbo ng oras. Si Ara sa community center. Si Laya, nagkukulay sa mesa ng hotel. Si Ellie dumaraan paminsan-minsan sa kusina ng simbahan. May dalang muffins at katahimikan. Hindi siya mapilit. Yon ang una nilang napansin. Walang engrandeng kilos. Walang pag-aayos. Basta nandun lang siya. Isang gabi matapos ang hapunan, may kumatok sa pinto ng hotel.
Napatigil si Ara hanggang sa marinig ang boses mula sa kabila. Si Ellie to. Pagbukas niya ng pinto, nakalodge pa rin ang kadena. Hawak ni Ellie ang 2 paper cup at isang bag. Mainit na tsokolate, sabi nito. May bahagyang ngiti at muffins. Nagalinlangan si Ara bago siya pinapasok. Hindi ka talaga sumusuko, ano? Sana sinabi mo yan sa mas magandang paraan, sagot ni Ellie. May biro sa tinig. Ipinatong niya ang lahat sa maliit na mesa malapit sa bintana. Kinuha agad ni Laya ang inumin. Sumampa sa kama na may masayang ngiti. Nakayakap si Ara sa sarili habang nakasandal sa counter. Sobra-sobra na ang ginagawa mo. Bakit nandito ka pa rin? Hindi agad tumingin si Ellie. Mahina ang boses niya nang sumagot. Dahil matagal-tagal na rin mula nang naging totoo ako sa kahit kanino. Napalunok si Ara. Hindi mo naman ako kilala. Gusto ko itang makilala. Tahimik na naman, pero hindi mabigat, hindi matalim. At nang nagsalita ulit si Ara, may basag sa tinig niya. Dati akong nurse at magaling ako. At doon niya sinimula ng kwento. Diretso, walang paligoy-ligoy. Tungkol sa mga tanggalan sa ospital, sa ina niyang nasa hospice care, sa eviction notice na dumating pagkatapos. Tahimik lang si Ellie habang nakikinig. Walang putol, walang I'm sorry. Alam niyang mas lalo lang iyong makakasakit. Pagkatapos, tumingin si Ara sa sahig. Hindi ko sinadya na bumagsak ng ganito. Mahina niyang sabi. Iniabot ni Ellie ang kamay niya sa mesa. Hindi hinawakan si Ara, pero malapit lang. Hindi ka nabigo. Nakaligtas ka. Tumingala si Ara ng dahan-dahan. Malabo ang mga mata niya, pero matatag. Hindi ko na alam kung paano tatanggap ng kabutihan. Ayos lang yan. Patuloy ko pa rin itong ibibigay. Dumating ang unang snowstorm ng taon sa linggong iyon. Nagtatrabaho si Ara sa kusina ng simbahan. Naghahain ng sopa sa mga basag-basag na mangkok. Habang naglilinis sila ng mga counter, napatingin si Maggie. Isang matagal ng voluntaryo. Kay Ara. Tahimik ka nitong mga araw. Ibig sabihin niyan may bumabagabag sa'yo. Hindi sumagot si Ara. Nagpatuloy lang sa pag-aayos ng mga tray. Pagbukas ng pinto sa basement at pumasok si Ellie. May bahid ng nyebe sa buhok. Narinig niya muna bago nakita. Tumalo ng tibok ng puso ni Ara. Pumasok si Ellie na para bang sanay na siyang nandoon. Hindi tulad ng isang CEO ng milyon-milyong kumpanya. Tiningnan siya ni Maggie ng mga kahulugan bago tuluyang umalis. Hindi mo naman kailangang pumunta. Mahina ang sabi ni Ara. Alam ko, sagot ni Ellie. Pero gusto ko. Nagtrabaho sila ng magkatabi. Walang salita. Naghuhugas ng pinggan. Naglilinis ng mesa. At ang tunog ng kusina ang siyang pumuno sa pagitan nilang dalawa. Sa wakas, ibinaba ni Ara ang tuwalyang hawak niya. Bakit ka talaga nandito? Tanong niya. Sumandal si Ellie sa lababo. Dahil nakikita kita. Hindi bilang isang proyekto. Hindi bilang isang taong kailangang iligtas. Ikaw lang. Nagyakap ang mga braso ni Ara. Mas matalim na ngayon ang tinig niya. Huwag kang magbibitiw ng mga pangakong hindi mo kayang panindigan. Hindi ako nangako, sagot ni Ellie. Nagpapahayag ako ng pangakong gusto kong mapatunayan. Lumipas ang mga linggo nang ganoon ang takbo. Unti-unting umiiwas si Ellie sa mga pulong. Si Ara naman, laging nasa library kasama si Laya. Maliliit na bagay, pero palaki ng palaki ang naging epekto sa kanilang dalawa. Hanggang isang gabi, habang nakatayo sila sa harap ng isang abandonadong gusali ng klinika sa dulo ng bayan, iniabot ni Ellie kay Ara ang isang bungkos ng susi. Ano to? Tanong niya, gulat na gulat. Isang lugar, sagot ni Ellie, para makapagsimula ka. Isang community center, isang klinika, kung ano man ang kailangan mong gawin. Napatingin si Ara sa kanya. Halos pabulong ang boses. Hindi mo talaga kayang mag-isip ng maliit, ano?
Masyadong matagal na akong nag-iisip ng maliit. Dahan-dahang bumuga ng hininga si Ara. Tumingala sa nyebeng dumadampi sa bintana. Gumawa tayo ng bago, sabi niya sa wakas. Magkasama? Tanong ni Ellie. Magkasama. Pagkalipas ng 6 na buwan, habang bumubuhos ang nyebe, binuksan ang Sharon House. Nakatayo si Ara sa harap ng pintuan. May hawak na clipboard. Abala sa likuran niya ang mga voluntaryo. May kumukulo ng kape. Maayos na nakasalansa ng mga guwantes. Muling tumingin siya kay Ellie na nakatayo sa tabi niya. Medyo baluktot ang suot na scarf. Mapula ang pisngi mula sa lamig. Handa ka na? Tanong ni Ellie. Ngumiti si Ara. Totoong ngiti sa wakas. Oo, sagot niya. Buksan na natin ang pinto. At habang isa-isang pumapasok ang mga tao, may mga lumang coat, mapupungay na mata, may pag-asang hakbang. Mahina niyang ibinulong. Nasa bahay na tayo. Hindi niya iyon sinabi para kay Ellie. Iyon ay para sa lahat ng bahagi ng sarili niyang muling bumuo.